Isang mapagpalang araw po ng Martes, July 29, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago lang ho kayo, huwag niyo munang kakalimutan na mag-like and subscribe at mahit po na notification bell para mabilis ho kayong ma-notify sa lagay ng ating panahon. Sa kasalukuyan ho ay patuloy pa rin nagpapaulan, no? Nagbibigay ng masamang panahon ang habagat or southwest monsoon sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Dahil pa rin yan dito sa patuloy na pagpapalakas, no, ng mga bagyo ito sa habagat. Actually, meron pa rin tayong minomonitor si bagyong Kome at si bagyong Krosa. Naging typhoon category pa nga si bagyong Krosa, mga kaibigan. Kaya hindi nakakapagtaka na patuloy pa rin po lumalakas ang habagat, no? So paano daw nakakaapekto yung mga bagyo sa labas? Actually, yung trap or extension ho niya, malawak yung nasa sakop. Naapektuhan nun ang epekto o yung interaction niya, nagkakaroon siya ng interaction dun nga po sa habagat, which is yun po yung nagpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. So ngayong araw din po ng Martes, titignan natin mabuti, no, yung tinatawag po natin na forecast weather condition. Apektado pa rin po ng habagat, makinig ho kayo mga kaibigan ko, no, ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Benguet, Zambales, kasama na ho dyan ng Bataan ng southwest monsoon. So mga lugar na yun makakaranas ho ng occasional rains o yung tuloy-tuloy po ng mga pag-ulan. So posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Dito naman ho tayo sa Metro Manila, kasama po dyan ng Occidental Mindoro, Calabarzon, Oriental Mindoro, Marinduque, the rest po mga kaibigan ng Cordillera Administrative Region, kasama po dyan ng ilang bahagi po ng Cagayan Valley, the rest ng Central Luzon ay patuloy pa rin makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Ang ibig sabihin noon, kalat-kalat po ng mga pagulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Dahil pa rin yan sa southwest monsoon or habagat. Ang ilang bahagi ng ating bansa, same scenario din, maulap na kalangitan, asahan natin po, no, ang mga isolated rains or thunderstorm dahil pa rin sa southwest monsoon. So ang inaasahan natin by next week po mga kaibigan, posibleng magiging maganda yung panahon natin, which is very good ho yun, maganda ho yun. At magkakaroon tayo ng tinatawag na monsoon break or pansamantalang pagkawala ho ng habagat. So abangan natin yan. Chance na ho natin yun para maglaba, magsampay ng ating mga sinampay, yung mga hindi natuyo. Dahil almost 2 weeks tayong talagang nakakaranas ng mga pag-uulan. Ang ilang bahagi sa Metro Manila, baha pa rin po hanggang sa ngayon, no? So maging alerto pa rin tayo sa mga possible na pwedeng mangyari. Dahil pa rin po sa habagat, no, ang kanlurang bahagi ng ating bansa nakakaranas pa rin ng pag-uulan. Meron pa rin po tayo nakataas ngayon na heavy rainfall outlook dahil po sa southwest monsoon. So ngayong araw po mga kaibigan ng Martes, no, inaasahan po natin hanggang sa hapon ang 100 to 200 mm sa dami ng ulan dito po sa Benguet. So 50 to 100 mm sa dami ng ulan naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Apayao, Zambales at saka po sa Bataan. So pagdating naman po mga kaibigan ko, no, ng Wednesday po ng hapon, July 30 ho, 50 to 100 mm sa dami pa rin ng ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra at sa Benguet, no. At yung mga lugar na yun mga kaibigan, actually posible pong makaranas sa mga pagbabaha kung sakaling mas lumakas pa yung magiging epekto po ng habagat. Ngayon, mas malaki yung tsansa na humina ang habagat dahil po etong si bagyong Krosa at bagyong Kome ay tuluyan po yung direksyon nila papalayo, no? Papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility, and within the next 24 to 48 hours, posible na silang hindi makita po sa ating weather radar or system na tinitignan natin. Once na hindi na sila makita mga kaibigan, ang mangyayari ho doon, hihina yung epekto nila, hihina yung pagpapalakas sila sa habagat, yung habagat naman ay hihina hanggang sa magkaroon po ng monsoon break. Magandang balita din dahil nga po matatapos ang buwan ng July, no, ilang araw na lang, ay wala na ho tayong minomonitor na anumang bagyo or LPA sa loob ng PAR. Pero hindi pa rin natin niro-rule out yung mga possibility na pwede pa rin namang mangyari. By August naman mga kaibigan, ang ina-expect naman natin ay 2 hanggang 3 bagyo. At sa September, 2 hanggang 4, no? November, 2 hanggang 4. So, maging handa tayo sa mga posible na pwedeng pong mangyari. Dahil yung mga kababayan natin talaga nakaranas ng mga tuloy-tuloy na pag-uulan. Lahat po tayo naman actually apektado, no? May mga lugar talaga na sobrang binaha na hanggang ngayon mga kaibigan hindi pa rin po nakaka-recover. So mas maganda maging alerto. Ano ba yung mga dapat gawin para alerto tayo, handa tayo?
Maglinis tayo ng kapaligiran para yung mga basura hindi bumabara sa mga kanal. Isang dahilan yan kaya po nagkakaroon ng pagbabaha. Maging updated din po sa lagay ng ating panahon, sa aking mga binabalita sa lagay ng ating weather. At gayon din, mag-imbak tayo ng sapat na pagkain na tatagal po ng ilang araw. Siyempre, kasama din dyan ng tubig, no? At siyempre, i-safety rin natin, no, yung ating mga importanteng gamit, yung mga electrical wires, yung mga papers, dapat importante nakabalot yung mga yan para hindi pumabasa. So sa ngayon mga kababayan ko, mga kaibigan, yan muna ang pinaka-latest natin. And please, makikiusap ako ng isang like and subscribe. Maraming salamat po.